Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, GMRC Grade 2, Quarter 1, Lesson 2, Day 1. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa paraan ng pangangalaga sa kalusugan na natutuhan sa pamilya. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga layunin. Natutukoy ang mga paraan ng pangangalaga sa kalusugan na natutuhan sa pamilya. Naipahahayag na ang pangangalaga sa kalusugan, gabay ang pamilya ay mahalaga sa pagpapanatili ng malusog na isip at katawan upang masanay ng pagpapahalaga sa sarili. Tingnan ang larawan. Sino ang inyong nakikita? Sila ang Super 2, ang superhero ng Grade 2. Ano sa inyong palagay ang katangian na mayroon si Super 2? Isulat ang letra ng mga larawan na nagpapakita ng tamang pamamaraan upang mapanatili ang malakas na katawan at isip ng Super 2, ang superheroes ng Grade 2. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Tingnang mabuti ang mga larawan at piliin ang tamang sagot. Narito ang susing sagot. A. Paliligo araw-araw. B. Pagkain ng masusustansyang pagkain. D. Pagkakaroon ng oras sa pagbibisikleta o kahit anong sports. At F. Paglalaro kasama ang kaibigan. Ngayon ay ating tukuyin ang mga kahulugan ng mga salitang ating gagamitin sa ating aralin. Ating iayos ang mga jumbled letters upang mabuo ang mga salitang tinutukoy sa pangungusap. Una, sila ang ating kasama sa bahay na siyang gumagabay at nag-aaruga sa atin. Ang sagot, pamilya. Pamilya. Sila ang ating kasama sa bahay na siyang gumagabay at nag-aaruga sa atin. Pangalawa, ito ang estado ng pagiging malusog ng katawan at isipan, kung saan ang isang tao ay malayo sa sakit at may kakayahang gawin ang mga pang-araw-araw na gawain nang walang anumang hadlang. Ang sagot, kalusugan. Kalusugan. Ito ang estado ng pagiging malusog ng katawan at isipan, kung saan ang isang tao ay malayo sa sakit at may kakayahang gawin ang mga pang-araw-araw na gawain
nang walang anumang hadlang. Pangatlo, ito ay tumutukoy sa isang tao mismo, ang kanyang mga katangian, damdamin at pagkakakilanlan. Ang sagot, sarili. Sarili. Ito ay tumutukoy sa isang tao mismo, ang kanyang mga katangian, damdamin at pagkakakilanlan. Pang-apat, tumutukoy sa mga bagay o aktibidad na ginagawa ng isang tao tulad ng mga trabaho, tungkulin o mga nakagawiang kilos. Ang sagot, gawain. Gawain. Tumutukoy sa mga bagay o aktibidad na ginagawa ng isang tao tulad ng mga trabaho, tungkulin o mga nakagawiang kilos. Basahin natin ang maikling kwentong Ang Malusog na Pamilya ni Crisel B. Quemquem. Ang Malusog na Pamilya ni Crisel B. Quemquem. Ang kambal na sina Leo at Leia na nasa ikalawang baitang ay mga tunay na masayahing mga bata. Sila ay maliksi at mabilis na nakatatapos sa kanilang mga gawain sa paaralan man o sa tahanan. Tuwing umaga, bago sila pumasok sa eskwela, ay inihahanda na ng kanilang ina ang kanilang pampaligo at masusustansyang almusal. Paborito nilang dalawa ang mga pagkain tulad ng prutas at gulay. Gayon din ang pag-inom ng gatas. Bago pumasok, ay pinaaalalahanan sila ng kanilang ina na magsipilyo ng ngipin at magsuklay ng buhok. Araw-araw sila ay umiinom ng 8 hanggang 10 basong tubig. Hindi rin nila kinakalimutan ang paalala ng kanilang ama na palagi ang maghuhugas ng mga kamay upang makaiwas sa mga sakit. Tuwing pagkagaling sa paaralan ng magkapatid ay agad silang nagbibihis ng pambahay at kumakain ng tanghalian. Maaga rin nilang tinatapos ang kanilang takdang aralin upang may oras pa silang makapaglaro. Pagdating ng hating gabi, sila ay maagang natutulog upang makumpleto nila ang 8 hanggang 12 oras ng pagtulog. Tuwing Sabado ay pumupunta ang kanilang buong pamilya sa parke upang mag-ehersisyo. Si Leo ay madalas na sumasama sa kanyang kuya at tatay upang mag-jogging o kaya ay mag-biking. Si Leia naman ay kasama ang kanyang ina sa pagzuzumba. Pinapanatili din nila ang kalinisan ng kanilang bahay at kapaligiran upang makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga lamok, langaw at daga. Kapag sila naman ay nagkakasakit, ay agad din silang kumukonsulta sa doktor upang mabigyan ng tamang gamot at agad na gumaling. Sina Leo, Leia at ang kanilang buong pamilya ay laging masaya at malusog. Mga gabay na tanong tungkol sa ating kwentong binasa. 1. Sino ang mga tauhan sa kwento? Sagot, ang mga tauhan sa kwento ay sina Leo, Leia, ang kanilang nanay, tatay at kuya. Number 2. Ano-ano ang mga gawain ng pamilya nila Leo at Leia upang mapangalagaan ang kalusugan? Sagot, kumakain sila ng gulay at prutas.
Umiinom sila ng gatas at tubig. Nagsisipilyo at naguhugas ng kamay. Natutulog ng maaga. Nag-eehersisyo sa parke. Naglilinis ng bahay at pumupunta sa doktor kapag may sakit. Number 3, sa inyong kanya-kanyang pamilya, mayroon din ba kayong mga gawain o mga paalala mula sa inyong mga magulang upang mapangalagaan ang inyong kalusugan? Maaari mo ba itong ibahagi? Narito ang maaaring sagot. Opo, sa aming pamilya ay may paalala rin sina nanay at tatay tulad ng pagsisipilyo ng ngipin at paghuhugas ng kamay. Pinapakain din po kami ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas at itlog. Sinasabihan po kaming matulog ng maaga upang lumakas ang katawan. Number 4, mahalaga ba na tayo ay nagsasagawa ng mga gawain upang mapangalagaan ang ating kalusugan? Bakit? Sagot: Opo, mahalaga na tayo ay may ginagawa upang mapanatili ang ating kalusugan upang hindi tayo magkasakit. Kapag tayo ay malusog, masaya tayong nakakakilos at nakakapasok sa paaralan. Panuto. Tingnan ang mga larawan. Lagyan ng check ang bilang ng mga larawan kung ito ay nagpapakita ng pamamaraan ng pangangalaga ng kalusugan at X ang bilang ng mga larawan naman kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Number 1, paliligo araw-araw. Ang sagot: check. Number 2, pagkain ng prutas. Ang sagot: check. Number 3, paghuhugas ng kamay. Ang sagot: check. Number 4, pagkain ng matatamis tulad ng candy. Ang sagot: X. Number 5, pagpupuyat dahil sa paggamit ng cellphone. Ang sagot: X. Number 6, pag-ehersisyo. Ang sagot: check. Number 7, pag-inom ng tubig. Ang sagot: check. Number 8, pag-inom ng vitamins. Ang sagot: check. Number 9, hindi pagtatakip ng bibig kapag inuubo. Ang sagot: X. Number 10, pagtatapon ng basura kung saan-saan. Ang sagot: X. Pagbabahagi. Una, sa ating naging talakayan at gawain sa araw na ito, ano ang inyong natutuhan? Pangalawa, maaari ba kayong magbigay ng mga paraan ng pangangalaga sa kalusugan na inyong natutuhan sa inyong pamilya? Pangatlo, mahalaga ba na inyong natutukoy ang mga paraan ng pangangalaga sa kalusugan? Bakit?
Panuto, basahing mabuti ang mga tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Number 1. Habang ikaw ay nanonood ng iyong paboritong palabas sa telebisyon, ay tinawag ka ng iyong nanay upang kumain ng pananghalian. Ano ang iyong dapat gawin? A. Maupo agad sa lamesa at simulan ng kumain. B. Tapusin muna ang pinanonood bago kumain. C. Maghugas ng kamay bago kumain. O D. Maglaro habang kumakain. Ang sagot, C. Maghugas ng kamay bago kumain. Number 2. Nais mong maging malusog. Alin sa sumusunod ang dapat mong kainin? A. Candy at tsokolate. B. Prutas at gulay. C. Kakanin at sabaw. O D. Burger at fries. Ang sagot, B. Prutas at gulay. Number 3. Alin sa sumusunod ang dahilan kung bakit mahalaga ang palagi ang pag-ehersisyo ng isang batang katulad mo? A. Para makatulog ng matagal. B. Para maging malusog at malakas. C. Para makapanood ng TV. O D. Para makapaglaro ng video games. Ang sagot, B. Para maging malusog at malakas. Number 4. Alin sa mga sumusunod ang dapat gawin upang mapanatiling malinis ang ngipin? A. Mag-toothbrush 2 beses sa isang araw. B. Kumain ng maraming matatamis. C. Mag-toothbrush 1 beses sa isang linggo. O D. Uminom ng soft drinks. Ang sagot, A. Mag-toothbrush 2 beses sa isang araw. Number 5. Bilang isang bata, alin ang higit na dapat mong iniinom sa araw-araw? A. Soft drinks. B. Juice. C. Tubig. O D. Palamig. Ang sagot, C. Tubig. Panuto. Ilista sa iyong kwaderno ang mga masustansyang pagkain na kinain at gawaing pisikal na iyong isinagawa sa araw na ito. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in. Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, GMRC Grade 2, Quarter 1, Lesson 2, Day 3. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa pagsasakilos ng wastong pangangalaga sa kalusugan na gabay ang pamilya. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga layunin. Na isasakilos ang wastong pangangalaga sa kalusugan na gabay ang pamilya. Naiuugnay na ang pangangalaga sa kalusugan, gabay ang pamilya ay mahalaga sa pagpapanatili ng malusog na isip at katawan upang masanay ng pagpapahalaga sa sarili.
Hulaan, bunot kilos na tatawagin nating hula-bolos. Ang bawat kinatawan ay bubunot ng kilos salita na ipakikita sa harap ng klase. Huhulaan ito ng klase. Narito ang mga kilos: pagsesepilyo, paliligo, pag-eehersisyo, pagkain ng saging, at pag-inom ng tubig. Ating basahin at unawain ang mga salita. Kilos, kilos. Kilos, tumutukoy sa aksyon o galaw ng katawan. Aktibo, aktibo. Aktibo ay nagpapakita ng pagiging masigla, mapanlikha at laging handa sa aksyon. Inisyatibo, inisyatibo. Inisyatibo ay pagsisimula ng isang bagay o gawain. Bibo, bibo. Bibo ay pagpapakita ng kasiglahan. Gawi, gawi. Gawi ay regular na asal, kilos o ugali na paulit-ulit na ginagawa ng isang tao. Basahin natin ang maikling kwentong Si Vina ang Batang Biba. Isinulat ni Crisel B. Quemquem. Si Vina ang Batang Biba. Isinulat ni Crisel B. Quemquem. Si Vina ay isang batang nasa ikalawang baitang. Palagi siyang aktibo sa kanyang mga gawain sa bahay man o sa paaralan. Siya ay palaging nasagot sa mga talakayan sa klase. Siya ay may inisyatibong magpahayag sa kanyang pamilya ng mga iba't ibang paraan upang mapangalagaan ang kalusugan at kaligtasan na kanyang mga natutuhan sa klase. Palagi niyang pinipiling ulam ay gulay at isda. Kapag naman sa paaralan ay prutas ang kanyang madalas na baon para sa recess. Mayroon din palagi siyang dalang tumbler para sa kanyang inuming tubig. Bilang bahagi ng pag-ehersisyo ay araw-araw silang naglalakad ng kanyang ina sa pagpasok at pag-uwi mula sa paaralan. Tuwing Sabado naman ay kasama niya ang kanyang buong pamilya sa pagja-jogging at biking. Ito ay ilan sa kanyang gawi na siyang dahilan bakit siya ay bibong bata na may malusog na katawan at isip. Mga gabay na tanong. Una, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Pangalawa, bakit tinawag na bibang bata si Vina? Narito ang mga gabay na tanong para sa ating kwento ngayong araw. Una, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ang sagot, si Vina ang pangunahing tauhan sa kwento. Pangalawa, bakit tinawag na bibang bata si Vina? Ang sagot, tinawag siyang bibang bata dahil siya ay aktibo, masipag sumagot sa klase at nagsasabi ng mga natutunan niya
sa kanyang pamilya. Pangatlo, ano-ano ang mga paraan ng pangangalaga ng katawan na isinasagawa ni Vina at ng kanyang pamilya? Sagot, kumakain siya ng gulay, isda at prutas. Laging may dalang tumbler ng tubig. Naglalakad sila araw-araw papunta at pauwi sa paaralan. Nagja-jogging at nagbabiking sila tuwing Sabado kasama ang buong pamilya. Pang-apat, kung ikaw si Vina, gagayahin mo rin ba siya? Bakit? Ang sagot, oo, gagayahin ko siya dahil makabubuti ito sa kalusugan at kaligtasan ng aking katawan. Panuto, bumuo ng maikling dula ukol sa mga sumusunod na paraan sa pangangalaga sa kalusugan at kaligtasan. Unang pangkat, pagkain ng masusustansyang pagkain. Ikalawang pangkat, pag-iwas sa sobrang paglalaro ng online games at pagtulog sa tamang oras. Ikatlong pangkat, pag-ehersisyo. Ikaapat na pangkat, pagkonsulta sa doktor kung may sakit. Pagbabahagi. Una, ano ang mga paraan ng pangangalaga sa kalusugan at kaligtasan na ipinakita sa inyong maikling dula-dulaan? Pangalawa, ano-ano ang epekto ng mga ito sa inyong isip at katawan kung palagi ninyo itong isinasagawa? Panuto, isagawa ang isang simpleng ehersisyo katulad ng stretching, jumping jacks at running in place. Ipakita ito sa klase. Narito ang pamantayan sa pagpapakita ng gawain. Kategorya, kalinisan ng paggawa at antas ng enerhiya. 5 puntos ang pinakamataas, 1 puntos naman ang pinakamababa. Panuto, ilista sa iyong kwaderno ang mga masustansyang pagkain na kinain at gawaing pisikal na iyong isinagawa sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat! Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, GMRC Grade 2, Quarter 1, Lesson 2, Day 2. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa paraan ng pangangalaga sa kalusugan na natutuhan sa pamilya. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Let's start! Mga layunin. Una, naiisa-isa ang mga paraan ng pangangalaga sa kalusugan na natutuhan sa pamilya. Pangalawa,
Nakapaglalarawan ng mga paraan ng pangangalaga sa kalusugan, gabay ang pamilya, ay mahalaga sa pagpapanatili ng malusog na isip at katawan upang masanay ng pagpapahalaga sa sarili. Lagyan ng check kung ito ay nagpapakita ng tamang pangangalaga sa kalusugan at X naman kung hindi. Unang larawan. Pagtulog ng 6 hanggang 8 oras. Ang sagot? Check. Ikalawang larawan, pag-eehersisyo. Ang sagot? Check. Ikatlong larawan, pagkain ng mga hindi masusustansyang pagkain. Ang sagot? X. Pang-apat na larawan, pag-inom ng tubig. Ang sagot? Check. Ikalimang larawan, pagbibisikleta. Ang sagot? Check. Ating basahin at unawain ang mga salita. Kalusugan, kalusugan. Kalusugan, estado ng pagiging malusog ng katawan at isipan, kung saan ang isang tao ay malayo sa sakit at may kakayahang gawin ang mga pang-araw-araw na gawain ng walang kahirap-hirap. Kaligtasan, kaligtasan. Kaligtasan ay pagiging ligtas o protektado laban sa mga panganib o kapahamakan. Ehersisyo, ehersisyo. Ehersisyo ay gawaing pisikal na ginagawa upang mapanatili o mapalakas ang kalusugan at kahusayan ng katawan, gaya ng pagtakbo, paglakad, at pagsayaw. Kayamanan, kayamanan. Kayamanan ay maaaring tumukoy sa mga bagay na may mataas na halaga. Maaari rin itong tumukoy sa taglay na karanasan o kalakasan ng isang tao. Basahin natin ang maikling tula. Kalusugan ay kayamanan, kaligtasan ay kailangan. Isinulat ni Crisel B. Quemquem. Kalusugan ay kayamanan, kaligtasan ay kailangan. Isinulat ni Crisel B. Quemquem. Lagi mong tandaan, kalusugay kayamanan, kasama ang pamilya, pati na kaibigan. Prutas at gulay, lagi nating kainin. Tubig na inumin, huwag kalimutan man din. Sapat na tulog, palaging siguraduhin, upang sa paggising, ikaw ay handa din. Maglaro, tumakbo, at mag-ehersisyo pa. Para sa kalusugan, gawin itong lagi na. Kaligtas ay isipin, kamay ay hugasang lagi. Mikrobyo ay sugpuin, virus ay pigilin. Sa paligid ay mag-ingat, laging magmasid. Kaligtas ay kailangan, mahalaga sa tuwina.
Narito ang mga gabay na tanong tungkol sa tula. Una, tungkol saan ang tula? Ang sagot, ang tula ay tungkol sa pag-aalaga sa ating kalusugan at pagiging ligtas. Sinabi sa tula kung paano natin dapat alagaan ang ating katawan at isip para maging malusog. Pangalawa, sino-sino ang mga dapat ninyong katulong o kasama upang mapanatili ang inyong malusog na isip, katawan at ang inyong kaligtasan? Ang sagot, dapat tayong magtulungan ng pamilya, kaibigan at mga guro para matutunan natin kung paano mag-alaga ng katawan at kaligtasan. Ang doktor at mga nurse ay sila rin ang mga tumutulong sa atin kapag may sakit. Pangatlo, maaari nyo bang isa-isahin ang mga nabanggit sa tula na pamamaraan ng pagpapanatili ng malusog na isip at katawan at kaligtasan? Sagot, prutas at gulay, kumain para lumakas. Tubig, uminom para malusog. Sapat na tulog, magpahinga para may lakas. Paglaro at ehersisyo, maglaro para malakas at masaya. Paghugas ng kamay, maghugas para hindi magkasakit. Mag-ingat para hindi mapahamak. Pang-apat, bilang isang bata sa ikalawang baitang, mahalaga ba na alam mo ang iba't ibang paraan ng pagpapanatiling malusog na isip at katawan at iyong kaligtasan? Ang sagot, oo, mahalaga para sa atin na alam natin kung paano maging malusog at ligtas. Kung malusog tayo, makakapag-aral tayo ng mabuti at makakapaglaro ng masaya. Makakatulong ito para magtagumpay tayo sa buhay. Panuto. Batay sa ating binasang tula ay ating buuin ang diagram tungkol sa kalusugan ay kayamanan, kaligtasan ay kailangan. Kalusugan ay kayamanan, kaligtasan ay kailangan. Una, mga katuwang o katulong sa pangangalaga sa kalusugan at kaligtasan. Ang sagot, pamilya, doktor o nurse, guro. Pangalawa, mga paraan sa pangangalaga sa kalusugan. Sagot, kumain ng masusustansyang pagkain, matulog ng sapat, at mag-ehersisyo araw-araw. Pangatlo, mga paraan sa pangangalaga sa kaligtasan. Sagot, tumawid sa tamang tawiran. Magsuot ng helmet kapag nakabisikleta. At sumunod sa batas trapiko. Pagbabahagi. Ano ang inyong natutuhan sa ating aralin sa araw na ito? Magbigay ng 2 o higit pang paraan ng pangangalaga sa inyong kalusugan o kaligtasan. Paano mo maisasagawa ang mga paraan sa pangangalaga ng iyong kalusugan at kaligtasan na iyong natutuhan sa iyong pamilya? Bilang bata sa ikalawang baitang, mahalaga ba na alam mo na ang mga ito? Bakit? Panuto, sa isang buong papel, magtala ng 3 paraan ng pangangalaga sa kalusugan na iyong natutuhan sa iyong pamilya. Panuto, ilista sa iyong kwaderno ang mga masusustansyang pagkain na kinain
at gawaing pisikal na iyong isinagawa sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat! Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, GMRC, Grade 2, Quarter 1, Lesson 2, Day 4. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa pagpapahalaga sa sarili sa pamamagitan ng pagtupad sa mga alituntuning pangkalusugan at pangkaligtasan. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Let's start! Mga layunin. Una, nakapagsasanay na ang pangangalaga sa kalusugan, gabay ang pamilya ay mahalaga sa pagpapanatili ng malusog na isip at katawan upang masanay ng pagpapahalaga sa sarili. Pangalawa, na ipaliliwanag na ang pangangalaga sa kalusugan, gabay ang pamilya ay mahalaga sa pagpapanatili ng malusog na isip at katawan upang masanay ng pagpapahalaga sa sarili. Sa nakaraang talakayan, natutuhan ninyo ang iba't ibang kilos tungkol sa wastong pangangalaga sa kalusugan na gabay ang pamilya. Sa pamamagitan ng pagkilos ng atras-abante, ako ay magbibigay ng mga sitwasyon na nagpapakita ng mabuti at masamang kilos ng pangangalaga sa kalusugan. Humakbang naman paatras kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng hindi magandang kilos sa pangangalaga ng kalusugan. Narito ang mga halimbawa na maaaring gamitin ng guro. Mabuting kilos ng pangangalaga sa kalusugan. Pagtulog ng maaga, pagkain ng masusustansyang pagkain, pag-eehersisyo, palagi ang paglilinis ng katawan, pag-inom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Masamang kilos ng pangangalaga sa kalusugan. Pag-inom ng soft drinks, paglalaan ng mahabang oras sa paggamit ng gadget, madalas pagkain ng mga matatamis, hindi pagtulog sa tamang oras, at hindi pagkonsulta sa doktor kapag may sakit. Ating basahin at unawain ang mga salita. Pagsasanay. Pagsasanay. Pagsasanay ay proseso ng pagpapahusay ng mga kakayahan, kasanayan at kaalaman sa isang partikular na larangan o gawain. Pangangalaga. Pangangalaga. Pangangalaga ay anumang kilos o gawi na tungo sa ikabubuti ng sarili sa gabay ng pamilya. Pagpapahalaga. Pagpapahalaga. Pagpapahalaga ay pagbibigay ng halaga sa sarili at sa anumang bagay na ginagawa tungo sa ikabubuti. Basahin natin ang maikling tula.
Pangangalaga sa sarili, katuwang ang pamilya. Isinulat ni Crisel B. Quemquem. Pangangalaga sa sarili, katuwang ang pamilya. Isinulat ni Crisel B. Quemquem. Ang pamilya'y gabay sa pag-aaruga. Sa kalusugan at kaligtasan, sila ang sandigan. Malusog na isip at katawan, ating hangad. Kaya't pangangalaga, dapat nating simulan. Sa pagsasanay ng pangangalaga sa kalusugan, sarili ay lubos na mapahahalagahan. Gabay ng pamilya ay hindi matatawaran upang malusog na isip at katawan ay makamtan. Kaya't magsimula na tayo ngayon. Pagsasanay sa pangangalaga, ating isabuhay. Mahalaga na ang pamilya'y ating katuwang. Sa kalusugan at kaligtasan, tayo'y magtulungan. Mga gabay na tanong tungkol sa ating tulang binasa. Una, ano ang papel ng pamilya sa pag-aaruga ng kalusugan at kaligtasan? Sagot, ang pamilya ang tumutulong at gumagabay sa atin para mapanatiling malusog at ligtas ang ating katawan. Pangalawa, ano ang mga paraan ng pangangalaga sa kalusugan at kaligtasan na dapat nating simulan? Sagot, dapat tayong kumain ng masustansyang pagkain, matulog ng sapat, maghugas ng kamay at mag-ehersisyo araw-araw. Pangatlo, sa iyong palagay, ang pangangalaga ba sa kalusugan ay isang paraan ng pagpapahalaga sa sarili? Bakit? Sagot, opo, dahil kapag inalagaan natin ang ating kalusugan, pinapakita natin na mahalaga tayo at gusto nating manatiling malusog at masaya. Panuto, gamit ang iyong mga nailistang masusustansyang pagkain at gawaing pisikal na iyong isinagawa mula Lunes hanggang Miyerkules ay kumpletuhin ang chart. Ibahagi ang kahalagahan ng ginawang chart sa klase. Narito ang chart na inyong gagawin. Unang kolong, gawain. Masustansyang pagkain, kinain. Pangalawang kolong, pisikal na aktibidad na isinagawa. Lunes, Martes, at Miyerkules. Pagbabahagi, sino-sino sa inyo ang nakakumpleto ng ating isinagawang chart? Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataong mamili ng kakainin ng inyong pamilya araw-araw, ano ang mga pagkain iyong ilalagay sa iyong plato? Sa inyong palagay, mabuti ba para sa inyo at sa inyong pamilya ang pagkain ng masustansyang pagkain at gawaing pisikal? Bakit? Kailan dapat isinasagawa ang pagkain ng masustansyang pagkain at gawaing pisikal? Panuto, tulad nila Super 2, ay gumawa ka rin ng iyong sariling superhero. Bigyan mo ito ng superpower sa pamamagitan ng pagsulat ng mga paraan ng pangangalaga sa kalusugan at kaligtasan na dapat niyang maging gawin upang manatiling malusog ang isip at katawan sa mga bituin. Ako si Super Blank. Sagutin.
Kung ikaw ay mayroon ng taglay ng mga superpowers, ibabahagi mo rin ba ito sa iyong pamilya? Bakit? Panuto, ilista sa iyong kwaderno ang mga paraan ng pangangalaga sa kalusugan na natutuhan sa pamilya na lumilinang sa pagpapahalaga sa sarili. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!